Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Para sa mga piling programa sa radyo na magbibigay aliw, payo at lunas, ito man ay pangkalusugan, The espiritual proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. DWBL. Okay, nandito naman po uli ang Arangkada Kapatiran. Bagamat kulang kami, hindi natin makakasama ang ating Sir Kari. Pero anyway, makakasama natin siya, hindi dito sa studio, kundi nakakasama natin through StreamYard link. Kaya tuloy-tuloy pa rin po na ang ating siyempre ginagawa. Kaya papakita na po natin. Sir Kari, sama ka na sa amin. Kuya. Ipasok na si Sir Kari. Parang yan, ayan, kitang-kita na natin. Sige sir, pagsalitayin natin muna Sir Kari. Good afternoon, viewers. Also my good friend Ronnie Akal. And of course, si Dominic, minarinig ako sa kanya. Huwag mo nang we have to decide. Hindi sir, may bisita tayo rito. Anyway, like to know. He has to know yeah. that everybody should be consulted, not to be. Yes. Sige. Noted. At syempre, dapat din konsultahin natin ang ating syempre pinakamamahal kagalang-galang na kasama natin kahapon, kagabi. Umabot tayo ng alas 2 ng madaling araw. Masaya naman tayo. Okay. Si Sir Dominic, salita ka naman. Good afternoon to all the viewers. At binabati ko yung presidente natin sa SRB Philippines, si Brad Norman Lazarte. Brother, see you soon. Malapit na siya dumating, malapit na. Ayan. Ano ba yung pasalubong niya na parang special na doon lang nabibili sa ano? Ano ba yun? Parang naku, kuya, nakakalimutan ko talaga. Something. Sir Kari, baka alam niya. Sir Kari, baka alam mo yun. Yung pasalubong ata. Alam ko rin, parang Indian na tomahawk. Oo, ano yan parang Okay. Anyway, bakit ba special yun para sa inyo? ano ho yun, steak. Steak ba yun? Doon lang meron nun sa bansang yun? Wow. Yeah, by the way, may I just say something, Brad? Sige lang, Sir Kari. I was asked by Brad Mario Hontiveros. Sabi niya, medyo nawala na sa atin si Oo nga po si Brad Anthony. Si 11. CM11. Si Brother Anthony De Ramos. Anthony De Ramos. Palagay ko naman we have to give kahit a certain seconds just to that everybody should know na nawala sa atin na si... Sige sir, few moments of silence muna. Siguro. Yeah, okay. Please lang para malaman ng lahat. Okay. Okay, Brad. Thank you very much. Our condolences to the De Ramos family. Yung Ante De Ramos soul, rest in peace. Yes. May he's talagang we'll just pray for the early repose of his soul. Oo, may he find himself in heavenly abode. Sabi ko nga dun sa isang para na sa ganun syempre soon, lahat naman tayo pupunta dun sa eternity, dito, sa eternal place. Sana makita-kita tayo doon. Doon natin pagpatuloy ng SRB. Yes. At ang APO. Tuloy pa rin ba? Tuloy pa rin ang kasiyahan. Katulad kahapon, alas 2 tayo madaling araw. Ano ba yan? Kwento mga ano bang event yun? Kahapon kasi yun. Pero i-play natin muna.
ready na ba yung Sir Dan, yung mga slides para i-play? Wala. Wala Dito, wala pa. Kasi baka- Wait. Okay, sige. Hindi, sige. kagabi kasi, it's supposed to be the party of yun. Group namin sa Hype 24/7 Gym, yun. Okay. Spinning group. No? At so far, we're happy na, kuya, nandun kayo. And also, si Miss Charo Laude was there also to help us. Oo, celebrate. nakita ko yung napakagandang may-ari ng yeah. Anong pangalan ng place niya? Simon Place Supreme. Dating pwesto yan ni Pedi Aguilar. Yung kanyang bar, resto bar. Gusto ko humingi ng pasensya kay kuya Kagabi kasi naubusan ng crispy pata. Kaya Bicol Express na lang po. Sir Kari. Yeah. So, para may dumaan sa atin. Para may dumaan. Tatlong beses dumaan yung preview yata. Ganun ba? Oo. Ba't hindi na pagsalamisan nyo? Naka-reserve na po yung medium size. Nakalaan pala. Ito it's becoming an excuse excuse na natin si Dominic. Yeah. Saka alam ko si Dominic kasi maraming gastos kagabi. Yes, saka he gave naman his best effort para enjoy natin. Enjoy naman natin ang ating thank you po. Thank you. At nandun kayo to help celebrate. At siyempre, natuwa kami dahil nakita namin ang gaganda pala ng mga kasamaan mo at mga gagwapo. No? Kaya pala, very active Sir Kari si Dominic sa kanyang gym, no? We actually yun. Kaya alam, meron ko narinig kagabi na medyo may nagsalita na hindi ko maintindihan na yung maliit na tao, medyo I could not possibly understand him dahil siya is take charge of everything. Pero sabi ko baka close na ata kay Dominic. Anyway, yeah. So, pero ako muna magpapaalam sa inyo at medyo I am not feeling so good. Ganun ba, sir? So, medyo lang ako. Susunod, makikinig muna ako sa inyo, then I can even say medyo yung good manners and right conduct kasi. Sige, sir. Take charge of that. Sabihin mo na, sir. 10 minutes before the end of sir. the show. Sige, sir. Sabihin mo. Thank you, Brad Ronnie Akal and si Mr. Dominic Tan. Alam ko, sir, sasali din ngayon sa ating programa bukod kay guest natin si Elaine, si Brad Jojo Kiawit, ang ating producer. Kaya kung naka-standby, baka nakatulog. Madaling araw. Pero sir, baka mayroon ng few lines. Sir Kari, naka-off na. Okay, nag-drop off na si sir. Okay, tayo na. The show must go on kahit dalawa lang tayo. Well, actually, etong December na to, puro tayo kasi celebration. No? So, yun nga. If you can join me also, kayo. December 10 naman, yung sa gym itself. Ganun. Sa Hype, meron kaming Christmas party, which is open for everybody. Iba talaga yung grupo ng mayayaman, no? Walang, Hindi katulad naman. kahapon, nakita ko yung mga exchange gift. They're very generous, grabe. Wala akong masabi doon sa group namin, yung team. They're so generous and nag-contribute lahat Para nakikita ko pa rin si Sir Kari sa screen ata. Nandiyan pa rin, di ba? Sir Kari, ayan pa rin si Sir Kari. Ayan, Sir Kari, sige, magsalita ka pa rin, sir. Habang nandiyan ka. Sige, sorry at may mga portion tayo we have to follow That's all right. Ronnie, you should be the one calling the shots now then. Hindi, sir. Baka may it's all right. Okay, sige, sir. Join ka sa amin sa mga discussion namin. May sinasabi si marami palang event Invited pa rin tayo sa December 10. Makalan uli, kuya. Ganon. Sige, para lang sa ganon actually, Sir Kari, guest natin ngayon si Elaine. Si Elaine Lino. Yeah. At kanyang pag-usapan yung kanilang service na ginawa Pandakan. Yan. Maring kasama natin ang presidente ng SRB Pandakan. Parang hindi ata narinig ni Sir Kari. Anyway, continue lang sa sasabihin mo dyan. Yun sa okay. It's all right. That's right, Brad. Medyo ako, Brad, Ronnie. I'll just make myself excuse.
Okay, thank you. Thank you. Sige sir, sige sir. Yeah, Baka thank you. nahirapan. Thank you. Oo. Okay, sige sir. Kasi Okay. Nasa parang link na ba nahirapan yung sila, signal eh. Yes. Brother Lane, kung nandiyan ka na, pasok ka na lang Usually kasi Anytime pasok ka. ang signal natin kasi Ayan, nandiyan na rin ata. Sige, putulin muna natin. Ayan na pala eh. Okay, Brother Lane, bati ka muna at yung paunang pananalita. Magandang hapon sa iyo, Utol Ron. Utol Dominic, magandang hapon po. Ito na naman tayo, no? Ako na naman. Kailan ba yung huli? Yung huli, no? Sige. Alam namin, marami kang pasasabugin. Hindi, Utol Ron, mag-isa lang ako ngayon kasi may kanya-kanya kaming ginagawa para dun sa preparasyon ng medical mission namin sa December 14, tapos December 14 sa umaga medical mission at optical mission. Tapos sa gabi, Christmas party ng buong SRB ng Pandakan. Okay, sige. Sige, ano nangyari sa inyo dyan sa SRB Pandakan? Ganito yun, ito doon eh. I-brief ko lang yung history ng SRB ng Pandakan. Yung SRB ng Pandakan na itatag to bilang AA nung una, Pandakan Alumni Association ng SRB. Ang organizer nito, ako, si Utol RJ Bautista, si Utol Garben, at saka si Utol Blogi, yung nasa kabila. Kasi during that time, hindi naman issue sa amin yung paksyon. Hanggang ngayon naman, hindi naman issue yun. Lahat ng brad, nasa Inkman, ONC na tinatawag, welcome sa Pandakan. Nung kalaunan, nakapag-service kami bilang para ma-recognize yung AA namin nung January, the next year, January 2019. 2011, tapos 2012 na. Nag-service kami isang chapter ng SRB sa Sigma Omega. After nun ma-recognize kami, ang bisita namin nun, walang iba kundi si CM37, Mario Tiberos. Siya yung nagpunta nun, tinatag yung Pandakan AA. After several years, napag-isip-isip namin, kukunti lang kami mga alumni, para lang kami mga mukhanta pag nag-uusap kami, tapos ang dami namin residente, ginawa namin SRB ng Pandakan. Ang kungkulan is Alpha Epsilon Pandakan at saka Sigma Omega Pandakan lang that time. Nung 2016, nakilala namin si Utol Marco, yung presidente ng Alpha Delta Community ng Pao Gomez, which is nandito rin siya sa Pandakan, kaya sumali siya. Tapos ipinakilala sa amin yung presidente ngayon ng SRB ng Pandakan, si Utol Christian Gonzales. During that time, nag-evolve na yung SRB ng Pandakan, makilala sa iba't ibang makilala sa buong kapatirang SRB. Kasi nga, dumadayo kami sa iba't ibang lugar para mag-service. Yun. Hanggang ngayon, service kami, dumadayo kami sa iba't ibang lugar para mag-service. Yun yung history ng Pandakan. So, maraming issue sa amin sa SRB ng Pandakan. Okay. Ba't mo naman nasabing maraming issue, Brad Alain? Kasi dito sa Teka lang pala. Pasahan mo na nga. Ayan. Sige. Teka lang pala. Magpapalit lang ng data.
Baka may gusto ka rin itanong kay Brad Alain, Brad Dominic, tanong mo lang. At nang sa ganun maging buhay ang ating discussion. Anyway, alam ko maraming sasabihin to Iba ito Ito lang ang naging guest natin ever since na kung minsan nagbubuga ng apoy yan Nagbubuga ng apoy yan Oo nga, baka nga, nasa isip ko nga yun, although doon baka biglang, hindi. Sagutin ko lang tol yung issue tungkol sa SRB ng Pandakan. Kasi naging issue, marami nang nakakarating sa akin, nakapagsabi na rin sa akin yung presidente na ang SRB daw ng Pandakan ay isang council na tatapatan ang kasalukuyang pamunuan ng Central District Council, which is walang katotohanan. Kasi ano ba naman ako, napaka ano ba ng utak ko para meron ng isang council dito sa Manila, magtatayo pa ako ng ibang council. Hindi diba? Kasi Brad Alain, pang-council ang dating mo pang-council ang dating mo kaya kala tuloy. Yung SRB siguro ng Pandakan, utol. Diba? Kasi sa nahubog ang mga SRB ng Pandakan sa pagsiservisyo at paglilingkod sa karamihan ng kapwa natin. Wala kami pakialam sa mga issue tungkol sa kapatiran. Nananatili ang stand namin sa Alpha Delta at saka sa National Council. Yun ang stand namin. Yung issue ng kami daw ay isang council, walang katotohanan yon kasi yung tinayungang isang council dito nung panahon ng presidente si Otol Fernando Bautista, yung isa sa advisor ng SRB Pandakan, kinundi na namin yung tinayong isang council na within Manila. Yun naman nasa City Hall. So kinundin ako rin yung pagtatayo ng isang council sa Cavite, which is meron ng Cavite City, meron ng Cavite Provincial Council, nagtayo pa sila ng KFCI, KPC, di ba? Which is yung KPC ngayon ay nakapaloob daw sa National Council. So ako, Mutuldom, wala akong kinikilingan. Basta mali yun. So bakit ako magtatayo ng isang council which is meron ng council sa Manila? At kami sa SRB ng Pandakan nakapaloob. Alam namin yan, nakapaloob kami sa Central District Council. Na ang namumuno ngayon ay si Utol Bards Gumogda na taga Alpha Delta Community ng San Miguel, Manila. At yung sinasabi na hindi sumusuporta ang SRB ng Pandakan sa Central District Council, maling-mali yun. Kasi dala-dala din namin ang Central District Council dahil nasasakupan kami. At kung siguro kung lalapit sa amin, kasi ayaw naman namin kami magsabi ganito ganyan kasi hindi naman kami ang kailangan lumapit. Dapat sila ang pamunuan ang lumapit sa baba. Dahil yun ang ginagawa namin nung presidente si Bautista Fernando, si police. Bilang advisor ng SRB ng Pandakan, hubog at alam ang aral ng mga SRB dito sa Pandakan. Alam nila yung aral nila. Alam nila kung hanggang saan kami at alam nila kung ano yung dapat namin gawin. Alam namin ang respeto, hindi kami nang babypass ng kahit na sino. Okay. Pero ngayon, Brad Alain, ano ang status ng SRB Pandakan so far sa mga nangyayari? Ang SRB ng Pandakan, simula nung maitatag yun, wala kaming ginagawa kundi puro service lang dito sa community. Actually, ang SRB ng Pandakan, siya lang ang kauna-unahang fraternity hanggang ngayon, pang-walo na ata namin, yung pinayagang sumayaw sa dance festival ng Pandakan dito sa Santo Niño. Hindi biro yan. Oo.
nag-apply ang mga kapatid nating Apo, nag-apply yung mga ibang fraternity, yung Tawagama, yung Aklo, pero hindi sila pinayagan. Tanging SRB na Pandacan ang sumasayaw sa Buling-Buling Dance Festival ng Santo Niño de Pandacan tuwing January. Kaya nga, hindi yan biro accomplishment. Pero anong dahilan? Bakit kayo at ang ibang mga tribo hindi pinayagan? Anong dahilan? Hindi ko alam, pero marahil utol dom ang naging pananaw doon ng simbahan, yung ginagawa namin mga service sa buong Pandacan. Tama. Oo, kasi alam mo naman, pag may Brad Alain, yung hindi biro yung ginagawa mong, ikaw lang ang nakagawa ng ganun service eh. Yung pagtutuli. Dito, yung mga sa Pandacan, marurunong na rin sila. Alam na nila yung gagawin. Kaya sabi ko nga mawala man ako, meron magpapatuloy yung mga bagay na ginagawa ko. Wag muna, magpapa-schedule muna kami ni Brad Dominic. Tapos, aside from that, Utoldom, last November, first week ata ng November yon o second week, kami rin ang kauna-unahang fraternity na pinayagang sumayaw sa dance festival ng San Roque de Peña Francia. Yun yung sa Paco. Ayun naman, yung dance festival na yun, kung tawagin naman yun, Tatarin. Festival, ibang festival yan eh. Ito yung unang taon namin. So, dalawa na yung sinasayawan ng SRB ng Pandacan na dance festival ng simbahan. Pagdating sa ganyang bagay, ano ba may mga costume kayo na... Meron. At yung mga costume na yun, ginagastosan namin yun galing sa bulsa namin at sa tulong ng ibang mga brad at saka sis na nasisiyahan dun sa ginagawa namin paglilingkod. Pero yung choreographer niyo, mga professional ba, Alain? Hindi utol, ang choreographer namin sarili din naming mga sarili natin mga sis at brad. Wow, ang galing ang galing. Dito sa SRB na Pandacan utol, yun lang ang pinagmamalaki ko. Yung mga batang yan, dati high school pa lang, mga payat, akala mo hindi yung parang tambay lang gano'n, ordinaryong kabataan, pero ngayon tol, pinagmamalaki ko, meron tayong police, diba? Meron tayong nurse, marami tayong nagtutuli, tapos merong accountant, mga professional, kumbaga. Tapos yung bawat isa may kanya-kanyang talento na pinagsasama-sama namin para makabuo kami ng iba't ibang serbisyo dito sa community namin sa Pandacan, at hindi lang sa Pandacan, maging sa iba't ibang council at AA ng ating kapatiran. Okay. Kasi naiimbitahan ko. Yes. Alam ko, last week, mayroon kayong yun ang dahilan kung bakit hindi ka nakapasok sa aming programa. Yung service namin, tol, medical at saka dental yon, ginanap dun sa barangay ni Otto Ron Chander, nakagawad dun sa barangay na yon, tsaka yung pinsan niya, si Otto Mickey R. Sila yung parang punong abala, pero nandun namin ginawa yung service. Yung nakaraang linggo naman, kaya hindi ako nakahabol, galing ako sa isang optical mission sa Punta Santa Ana, which is ako lang yung mag-isa, at yung kasama kong yung lagi rin nagiging bisita ng SRB, kumbaga kung tawagin nyo si Ate Mariton, kasi siya yung nag-optical pagdating sa optical service ng Pandacan. Yun dahil kung bakit di ako nakahabol tol, tapos hindi ako makapasok. Oo. Anyway, nandito ka naman ngayon para kumbaga, di ba? Kahit na hindi natuloy nung last Saturday, nandito ngayon. Kaya talagang sulitin mo na yung pagkakataon. May tanong din si Brad Dominic sa'yo. Brad Dominic, you have the chance. So far, nakikita ko naman okay naman maayos naman ng Alpha Epsilon. Okay, sige. And yun, product nila, sila dati
presidente ng Alpha Central District. Yung Okay. police. Okay. Yung dating presidente ng Central District, si Fernando Bautista. Oh, yeah. Yeah, Sorry. Ano nakikita mong hinaharap ng SRB Pandakan sa mga nangyayari sa ating kapatiran? Ano ko lang, Motoro, no, yung mga ginagawa ng SRB ng Pandakan so far. Kasi yearly yan eh. Year round, may ginagawang mga service ng Pandakan. Umpisa natin sa January. Pagka January, meron kaming bowling festival at saka yung pagkatapos ng bowling, meron kaming dance contest o kaya yung rakrakan na ginagawa. Sinasara namin yung isang kahabaan ng kalye dito sa amin sa Pandakan para gawin yun. Tapos ang SRB ng Pandakan, pagdating ng summer, nagtutuli sa iba't ibang lugar ng Pandakan at sa iba't ibang lugar ng Manila. Gayon din sa iba't ibang council at AA ng ating kapatiran. Lagi tayong naimbitahan sa Quezon, sa Bicol, sa Bulacan, sa Tarlac, Pampanga, sa Rizal. Lalo na ngayon, Brother Alain, dahil nasa political season na tayo, di ba? Election season hindi man ka sigurado niyan, kukunin yung serbisyo mo para sa mga politiko. Sa ngayon, meron na akong tatlong naka tentative skid sa summer na tutulian, yung sa Bumaka, Quezon, sa nina Utol, tawag dito, yung matatandang ng Alpacay. Okay. Pero Brother Alain, ano ba yung best na panahon? Tuwing summer ba yung pagtutuli? Yun talaga, mga bata pa tayo pagka tinutuli ang bata every summer. Di ba? Kasi mainit, madaling matuyo yung sugat at saka walang pasok. Para di ba pagtuli takbo sa dagat Di ba sa probinsya? Ako kasi sa doktor Before summer. Okay. Pero right now kasi during vacation na. Kasi iba na yung vacation time natin It's not April Kaya nga. No? Medyo na-extend na, so dun. Iba na yung panahon dahil nga sa Bumalik ko din yung bumalik ko din sa dati yung bakasyon. Ang bakasyon na is April, hindi katulad nun, July to August. Yan, bumalik na uli sa April to June. Abuti pa si Brad Alain, updated. Yeah, so we thought kasi nasa August No? Kasi nagko-concentrate doon si Brad Alain sa mga kolehiyala Hindi. Okay. At yung ginawa naming service at saka netong December, yung ginawa naming service na kapag yung trick or treat, nilibot namin yung buong Pandakan, dala-dala yung mga isang 600 packs ng spaghetti, nakapak na yun, para dun sa mga bata, pinamigay namin yun. Tapos may mga prize kami sa mga bata na magsusuot ng magandang para dun sa Halloween. Tapos yung mga laruan na hindi basta-basta, yun ay galing sa bulsa mismo ng mga kapatid natin dito sa Pandakan. At yung mga naniniwala at patuloy na nagtitiwala nating mga brad na nasa ibang bansa at nandito sa Pilipinas din, na patuloy na sumusuporta sa SRB ng Pandakan. Kaya nagagawa namin ang yung iba't ibang serbisyo at saka paglilingkod sa ating komunidad at sa ibang karamihan ng tao. So yun, Tapos meron kami pamigay na tsinelas at saka namigay kami ng bigas. Tapos yung medical mission, yung optical, pera pa doon yung personal na pagtulong namin sa iba't ibang mga tao dito sa Pandakan. Okay. Brad Alain, dahil nandyan ka, kapag nakikita ka sa screen, nakikita na sa Preb ang Alain Lino, ang in-expect ng Brad mainit. baka gusto mong painitin yung malamig na panahon. Kung papainitin natin ng tol, unang-unang gusto ko tulakayin,
Eh, yung nangyayari sa kabilang sakop ng Central District ang Mandaluyong. At nakakalungkot at sila nagwawatak-watak ngayon dahil sa kagunggungan ng isipan ng iba nating matatandang blood. Nakakalungkot dahil sila yung inaasahan na dapat umayos ng kapatiran. Sila pa yung unang nagwawasak. Dahil lang sa personal na interes. At yung negosyo nila. Diba? Dahil sa political at pera. Diretsahan tayo, tol. Kahit sabihin niya sa pakin niya ako uli, okay lang eh. Hindi naman niya ako sinapak eh, nung nagkita kami. Diba? Panitiwas siya sa akin eh. Tapos ang yabang niya. Ewan ko. Pero yung mga ganyong issue kasi, hinahayaan ko na eh. Diba? Kasi isa lang yun eh. Inggit lang yun. Kasi di nila nagagawa ng isang Brad Alain at nananatiling mapagkumbaba na nagsiservisyo lang para sa kapatiran. Tama. Galing. What I want to Sige, upload yun sa Alpha Epsilon kasi marami silang na-develop na mga brad na magaling mag-rap. Aha. Yung rakrakan, sila nagano yun eh. Ayan. Marami yan dito, tol. Hindi na pinapain. Pinapalamig ni Brad Dominic yung discussion. I like that kasi ang dami nyo napapaaliw ng mga tao eh. Yung na-develop mga brad mismo na ang galing tumugtog. Maraming sabi ko nga tol eh, ang SRB ng Pandakan, yung mga member niyan, may kanya-kanya kaming talento, merong marunong gumuhit na mag-drawing, merong marunong kumanta, may marunong magsayaw, may mag-isip kung ano yung dapat gawin. Yes. Yun, pinag-halo-halo namin yung tol. Sabi nga eh, ang isang leader, hindi yan yung itinatayo niya yung sarili niya. Gumagawa yan ng ibang leader na susunod sa kanya. Yeah. At yung leader na yun, ang hinahanap niyan hindi yung kagalingan niya, kundi yung kagalingan ng mga member niya na nandun na napapalooban niya. At nagsasama doon para makalikha ng napakalaking talento na makakatulong sa karamihan ng tao. Tama. Dapat yung si Brad Alain, talagang dalhin na sa National Council eh, no? O wala ka bang aspiration na Brad Alain na mapasama? Sinasabi nila bakit daw si Utol Fernando ang inano ko, tol. Ba't hindi na lang ako? Sabi ko, matanda na ako eh. At saka kilala ang isang Brad Alain sa paggabay at pagsubaybay sa gustong magpasubaybay at magpagabay para maging magaling na leader. Kaya nga. At ako naman, nakakatiyak na si Brad Fernando Bautista, natitiyak ko naman na yung kagalingan niyan, hubog yan sa aral, sa prinsipyo, sa respeto ng ating kapatiran. Shadow fair siya. No? Tinitignan nila lahat ang sides eh. So yan ang sinasabi niya, tapos ang issue pa sa akin ng iba, nakakiling daw ako dun sa hindi, wala akong kinikilingan. Desisyon ni Fernando Bautista ang lumahok at maging pinuno sa isa sa mga pinuno sa National na Council ng SRB. Hindi ko desisyon yun. Kaya lang bilang advisor at kuya ng Pandakan, kailangan ko siyang suportahan. Dahil kahit kailan, wala akong iniwan na kapatid ko dito sa Pandakan. Lahat yan sinuportahan ko. Kahit anong oras at kahit anong panahon. Nakasuporta ako sa kanila, nakaalalay ako sa kanila. Pero hindi ko sila nangungunsinte. Hindi ako nangungunsinte. Pagka may mali, mali yun. Pero Brother Len, kailan ba yung ating national election? Ang pagkakaalam ko, doon, December 19. Malapit na pala.
So anong pwede mo sabihin tungkol sa bagay na yan bago tayo tapusin ng ating yung Isang partido lang utol ang tumakbo. Yung partido ni Utol Aye na dating presidente, tapos bomba at tumakbo bilang vice president. Ang presidente ngayon ang tumatakbong presidente ngayon ay si Utol Alvin Fontanilla na taga Alpha Zeta at naging rin ng Epsilon. Yeah, Epsilon yan. UE. Sila yung ako, ampun lang naman ako ng Epsilon tol ng mga panahon na yun hanggang ngayon. Yun nga, yung isa pa na tumatakbo doon, taga dating chairman ng North District Council, walang iba kundi si Otto Rachel, si Otto Lara, na humihingi rin sa akin ng paggabay. Minsan, nagtatanong siya sa akin, pinipin niya ako personal regarding sa usapin ng ating kapatiran dun sa nasasakupan niya sa North District Council. Sige. Okay. Brother Lane, dahil may baka kaming guest ata na papasok, baka may gusto kang sabihin bilang huling linya ng iyong mensahe sa ating mga kapatiran. Sige, Otol Ron, sa akin, sabi ko nga, ang SRB ng Pandakan ay hindi isang konseho, isa siyang samahan ng mga SRB sa buong Pandakan at merong aral ng paglilingkod at pagsiservisyo sa karamihan ng ating kapwa-tao. Yun ang pangunahin naming panuntunan. At hindi kami, makikita nyo naman tol, kahit sa wall ng SRB, sa group ng mga SRB, wala kayong makikita na nakikipagpalo na brad na taga-Pandakan. Brother Lane, bago ka kumalas, tingnan mo muna yung ating special na guest. First time, isa sa pinakagwapong SRB yan. Si Brad nandito. Mario Ontivero. Mario, CM37. Siya po yung aming bisita nung tinatag yung Pandakan Alumni Association na ngayon ay SRB na ng Pandakan. Siya po yung nag-iisang CM na pumunta sa amin at proud na proud po ang Pandakan noon dahil isang CM ang bumaba sa Pandakan. Di ba binabanggit mo na nga kanina si CM Mario kanina. Hindi namin alam pupunta pala dito Kaya, siya po, si Utol CM37, Mario Hontiveros ay nakalagay sa history ng Pandakan. Kasi nung service namin, para ma-recognize kami, siya yung nagpunta. So, recognize ang SRB ng Pandakan noon during that time. Malaman kay CM Mario, dahil napakinggan mo ba kaya ka pumunta dito sa studio? Napakinggan mo na binabati ka niya? Parang nakaline up kanina. Ganun ba? Actually, surprisahin ko sana si Carrie. Ba't wala si Carrie? Topic daw kasi ngayon sa Oo, dahil nga may rally kasi dyan sa EDSA Shrine Yung government naman ang nagrarally. Yung kamakailang araw, yung pro-Sara, ngayon naman pro-BBM ang nagsasari. Mas malaki ata ang rally ngayon Kaya talagang grabe ang traffic ngayon. Coffee drinker ka talaga. Hindi pa ako Okay, sir. Okay. Baka may gusto ko sabihin bago ka kumala sa Brother Lane. Utol Dom. CM37 Utol Mario Hontiveros. Ang sabi po na Pandakan ay patuloy sa pagsisilbi at paglilingkod sa karamihan ng ating kapwa-tao at sa kabuuan ng ating kapatirang SRB. Hindi lang sa Pandakan, kundi sa iba't ibang konseho at alumni association ng ating kapatiran. Madali lang naman po kaming kausap, basta sagot lang yung pamasahin namin at yung kakainin, pupunta po kami at magsisilbi para sa kapakanan ng ating kapatiran. Yun lang po yun. Isa yan sa pinakamayaman na SRB. Maraming salamat, Brother Lane. Thank you, Brother Lane. Maraming salamat. Salamat sa yun nga po pero nakakalungkot lang ngayon dahil doon sa nang pangyayari na nawala ang isa nating
chartered member na si Utol Anton de Ramos, na isa sa hinahangaan ko dahil nakita ko sa kanya yung talagang wala kasing kami nagkita noon sa Marikina. Hindi ko siya kilala. Bigla siyang lumapit sa akin. Kapatid, may inabot siya sa akin na inumin. Nakita ko sa kanya na wala siyang pinipili. Lahat pinupuntahan niya, binabati niya. Kaya tapos nakakausap ko siya ng personal sa chat. So naging isa sa mga tinitingala akong leader natin, si Utol Anton de Ramos. Kaya yung pagkawala niya medyo masakit para sa akin dahil nawalan ako ng isang guro sa kapatiran. Hindi pa nga namin alam kung saan ibubol si Utol Anton, pero pupunta kami. Ayan, sige. I-announce Kaya nga nandito si Mario, siya ang magbabanggit ng lahat. Maraming salamat at bibigyan na natin ng Maraming salamat Utol Ron, Utol Doms, kay Utol Sir Carrie Lasso na wala ngayon sa atin, at Utol Mario. Nanonood ni Sir Carrie. Okay, salamat. Po, Okay. Ang SRB po na Pandakan, inuulit ko, hindi isang konseho, ngunit isang samahan lang ng iba't ibang SRB na nanggaling sa iba't ibang chapter. Yun lang po ang binubuo ng SRB ng Pandakan. At ang SRB po ng Pandakan, may kanya-kanyang, ang mga member dyan ay may kanya-kanyang talento na nahubog sa aral at doktrina ng ating kapatiran. Kaya po, yun, makikita nyo matino lahat ng SRB ng Pandakan. Ako lang po yung nakipag-away sa wall. I think yung Okay, sa sinabi mo, mag-propagate na yan eh. Sige, Kasi sige. nasa radyo tayo. Okay, sige. Naintindihan ka nila. Sige, maraming salamat. Okay. Maraming anyway, salamat, brother. Salamat po, mga kapatid. bibigyan na natin ng bibigyan na natin ng pagkakataon kay CM Mario. Yan. Kay Kuya. Ayan. Wala. Oo nga Nagpunta eh. ako dito, kala ko dito si Kawi. Hindi inaasahan nga sa Oo. topic talaga. Kung pupunta siya, mahihirapan siya eh. Kasi Kaya actually, yung Sige lang. share sa memories with na tungkol Oo kay nga, CM. oo. Ano pa rin, grade school pa lang kami. Kaklase mo na, sabi po. Kasama yung original namin. Brad Mario nakatutok Ganun ba? Si Bing, Brad Anthony. si Charlie, Mhm. Charlie Lasso, Mhm. si Odi pumanaw na rin, Mhm. si Anthony at saka ako. Mhm. Bibiruin ko sana si Karen nung nasa Malacanang siya, kami nasa Recto. Naghahanap ng gulo. Ganyan ang buhay nun eh, no? Kasama sa mga first Dalawang quarter kapatid yan. niya, basugulero, may dalang pillbox pa natin pag pupunta na Yeah. At saka usually talagang naghahanap lang kami ng mababanatan noon. By the way, Ganun nung araw eh, with no? regards to Brother Mario, siya yun nag-introduce dito sa atin ng hydrogen. Ano tawag doon? Hydrogen inhalation. Therapy. Ano yun? Therapy. Ano yun? Sige, bago pa lang explain yun. mo. Bago pa lang yun. Pero, Ano yun? Nakakatulong sa health ng tao? Well, actually, kasi nung bata tayo, we have bacteria that Okay. actually produces hydrogen. Pag nag-antibiotic ka, namamatay na yung bacteria. Mhm. So, usually yung katawan natin is kulang ang production ng hydrogen. Mhm. So, ayun lang naman. But Ganun yung proseso. basically, mabalik tayo dito kay Anthony. Sige, saka natin, Okay. iba, saka natin bigyan ng pagkakataon. Kasi mga bata doon sa hydrogen. Kaya napansin ko nga eh. Alam mo ba kahapon, Oh. na talaga enjoy yan. Ang gaganda naman ng kapaligid dito. Ay, next week, mag-ano kayo ng tribute kay Anthony, ano? Oo. Gawin na lang natin na to. Kung sino ang may mga memories kay Anthony, pwede nyo itawag dito at i-share nyo sa amin. Sige. Okay. O kaya gumawa sila ng some pictures. o kaya gumawa sila ng mga video, no? Mga Oo. mga less than 2 Oo. minutes na video Oo. at ipi-play natin. Oo. They could make a call na. Oo, pwede rin live. Oo, pwede rin live. Oo, pwede rin. Oo, yeah. Tingnan natin kung kakayanin ng switchboard Hindi, kaya natin yan. Sige. Magaling ang Saka yung ating mga ano eh. picture natin, I think I still have yung picture natin sa AA, Oo. sa Banawe. Alam mo,
ando pa si Norman noon. Bata pa Yes, si Norman. bata pa si Norman. noon. Ganun ba? Yeah. Pero ano yung bagay na hindi niyo makakalimutan kay CM11? Actually, si CM11, doon nag-umpisa yun, Falcons, sa bahay niya. Ganun Oo. ba? Doon nila Norma, first batch noon, si Uncharted ng Falcon, sila Dolph. Si Dolph, yeah. Dolph sa Liorca. Ay, yung ano Yung ko mga lang Dirty na, Dozen. nung talagang may ano sila dito may nung nagbukas yung Ali Mall, may nagbukas sila ng tindahan diyan. Sa loob. Puntahan namin ni Bing kasi libre yung blue sila si Garillo. Ganun ba? Kung alam ko lang, tambay ako ng skate town I know. So we go there just to get kasi mahal yung blue seal noon eh. Labas lang naman hanggang dito. So, labas. kasi uso ng labas noon may eh. labas pa Oo. noon. Yun ang hindi inabutan ng mga bagong henerasyon eh. No? Napapagala tayo edad natin. Pinipilahan yung labas eh. Dati I had to go all the way pa. Kami, yung pagbukas ng Alimol. Pagbukas. Ganun May ba? tindahan sila Anthony doon. Ganun ba? Ang galing. Oo. Ako, takbo pa ako ng Endomingo. Kaya pala naging Broadway. tambayan ng mga SRB ang Alimol noon eh. No? Kasikatan ng Alimol. Ayun, noon. At libre si Garillo. Hindi saka ngayon, ang dami ng mall eh. Dati ang sikat lang Alimol, yung sa I Addison remember Plaza, di ba? nagbukas siya ng restaurant eh. Oo, unang-unang mall. Nagbukas siya ng restaurant a few years ago. No? Doon sa Yun sa Marikina. Casa Antonio. Okay. Ayan. Ang binabalikan natin yung mga nakaraan. Pero ano pang bagay na gusto niyo sabihin in tribute sa kay CM11? Basically, ayun lang ang naalala. Pero sa ugali niya, talagang basaguleto. I think ang At maganda. si Anthony, hindi na ginadalaw isip niya, whatever he thinks. Walang filter yan. Talaga. I think yung next Bumakain week, ka parapan, ganyan talaga yan. Kaya ganun Amboy ba? eh. Amboy yan eh. Hindi lang amboy. Oo. Tumanda sa kulungan. Sa penitentiary talaga. Yes. Nakapatay siya doon sa Amerika eh. Ganun Oo. ba? Ang Talaga story. ano yan, talaga Sa hardcore yan. Hardcore na yan. Doon sa death row yan dati, tapos binilagay sa live na tapos pinakawalan, pinauwi na dito. Yung buhay niya pala pwedeng sa pelikula, Oo, Ang talaga buhay ano. niya, Brad, ang buhay niya nasa katawan niya. Talaga. Nakahanga-hanga. No? Nakatattoo lahat yan there. Pero ang isa sa pinakamalaking tattoo niya, siyempre, SRB tsaka Apo, di ba? Oo, syempre. Dugong basti. Nandiyan natin na cathedral. Ayan yung mga nakikinig na sa SRB, talagang alamin nyo pa yung mga bagay na, kaya nga yung mga nakakilala kay CM11, please, yung invitation ni CM din, 37, ibig sabihin nun, sa mga hindi nakakalam, chartered member, sundin nyo, magpalala kayo, o kaya tatawag kayo next week, Siguro, tribute next sa kanya. Mag-feature tayo ng mga ibang litrato. Balik ka rin dito para makasabay mo si Tawag na lang ako, nasa China ako na ano. Nasa China ka ba? Sabado. So ito pa ba? Tutuloy ko na talaga. Hindi, ano lang yung namatay ko yung ano bayaw ko. So itutur namin yung mga kapatid ko. Papasyal-pasyal lang sa ibang bansa, no? Ganyan ang si CM. Anthony, hindi kasi nag-schedule ako. Kaya siya mamatay, dapat pagbalik ko na sa kasi. Kaya, alam mo, ay, ang problema sa buhay, hindi nyo alam eh. Kaya, mga biglaan. kailangan kung may gagawin kayo, gawin nyo na. Kaya, pero matagal siya ata sa hospital, no? Matagal din, actually, doon siya lumala eh. Pumasok siya, hindi lang siya makahinga eh. Yung problema din sa ospital. Hindi na ba? Hospital talaga, Higa, pneumonia, pneumonia lang. Yeah, higa worse. Ganun Hindi ba? na yung pneumonia, tapos dialysis pa 3 times a week. Talagang bugbog yung katawan niya sa treatment dito. Ganun. Ibang-iba. Baka hindi siya nagpa-angioplasty o nagpa-angiogram, kaya ganun. Hindi naman, wala naman sa puso eh. Hindi. Oo, kasi minsan kasi chinecheck yung ganun. Yeah, wala sa Pag puso. pinasok yung dye sa kidney mo, makukurap yung kidney mo eh. Actually, yung medication na binigay sa kanya, nakakasira talaga. Ayun ang problema sa ospital na they will cure your symptoms. Iba naman maapektuhan. Kasi mga babayan itong si CM37 involved to sa mga alternative medicine eh, no? Yes. Tsaka may mga breakthrough na may mga bagong ang medicine na yung traditional.
Sige, minsan Medyo, pag-usapan ano, natin dito. yeah. Mag-guest kasi minsan. Mag-guest ka dito. Oh, sige. Tingnan mo yung naman. barangay mo, hindi mo pa nadadala sa akin. Hindi, meron tayong pag-usapan natin Oh, mamaya. sige, oh. mamaya Hindi, actually si Brad Dominic, may kasama siya natin tungkol sa alternative medicine. Kaya lang inom. Hindi, alternative medicine. Si Polly. No. Sino? Yung sister ko. Yeah, okay. Oo. No, kasi may nangyari sa akin before, which is sinabi na sa akin ng doktor galing St. Luke's. Incurable yan eh. Pero with the alternative medicine, miracle. Pati yung doktor na nagtaka eh. Sabi niya, what happened to you? Sabi ko, bakit? Kanina it's blood eh. Ba't ngayon, ano na? Ang galing Oo. Yun ang miracle, no? Yes. Talaga miracle naman, talaga. dapat paniwalaan nila yung Oo. miracle. Actually, binagsabi sa akin ng doktor, kasi dati ang programa ko matagal din, ano yun, yung medical clinic on the air. Ang mga guest ko na bawat buwan hospital, kunyari, January, PGH, February, St. Luke's, ganun ang style ko noon. Tapos, yung guest na isang doktor, sabi niya ganun, parang yung psychology ba, isipin mo na lang na sa katawan mo, may mga magagaling na mga sundalo. Tapos yung mga Yung mga negative, antibody yung mga negative doon sa katawan mo, nilalabanan nila, nagkakaroon ng gera sa katawan mo, tinatalo nila. Isipin mong gano'n. Kaya sa mga talagang walang pera, talagang siguro umasa na lang yung psychological. Yun ang hirap kasi if you want to get well with the alternative kasi may pressure din eh. Pero those are talaga pang cure. Pero yung gamot na sinasabi nito, maliit lang na gano'n, 2,000 na, di ba sabi mo? Yeah, yung silver, Galing sa ibang bansa. silver collab. Oo nga. Maiba tayo. May 50 slots pa ako para sa paramedic trainee. May paramedic sa Amerika. Paramedic, Yung dinadala na, Tesla is offering another 50 scholarship. Kung may medical background kayo, Ayan, sige, just, announce mo. just contact the station. Yes. Arangkada, yung akap. mag-uumpisa hopefully by next week ang it's a 35-day course, pero 5-day lang yung actual, the rest is online. Okay, so 5 araw lang kayo magkakaroon kayo ng paramedic. Saan yung location? Doon sa top na? Yeah, sa top. Pero Okay. yung bulk of the study should be online. Okay. So 5 araw ka lang talaga magpapakita para pakita yung practical. Pero Basically, pagdating sa cost, how much? no, it's Scholarship. it's a scholarship. Scholarship. Yes. Wow, Kaya galing. nga kung there's an Pero opportunity anong for you to, requirements? Anong requirements? may medical background na. Kahit kahit anything paano. in medical. Kung nakapag-aral ka ng nursing na hindi ka natapos. Okay. Whatever na Para madaling makapag-cope up, It's di ba? basically kung may understanding of the anatomy. Kasi pag ikaw emergency, dapat alam mo kung saan yung puso. Tama. Alam mo kung saan yung lungs, kidney, di ba? kidney. So dapat may May alam background ka. So siya. basically ay kasi iti-train ka kung paano Okay. paano magbigay ng Kasi baka mamaya pinag-uusapan kidney, saan yun? Oo, Di ba? dito sa likod mo. Hindi, ibig ko sabihin, nag-a-announce ka ng gano'n mga technical. Kaya dapat sabi niya may background. Yan importante yan. Malaking tulong sa May komunidad. pero ano naman, ayusin nila natin. Sige, Tapos, gawin natin formal. Pero anyway, kailan mag-i-start yan? Yung mag-i-start next week yung first 50, yung second 50, na natin, iniipon na natin. It has to start before the end of the year. Anyway, sunod-sunod naman Okay. yan, no? Sunod-sunod naman Hindi, yan. kasi ito train the trainers to. So, ang pag pumasa kayo dito, you are qualified to train paramedics. Okay, paramedics So, talaga. Kasi mag-launch on Tesla na nationwide paramedic program. So, kailangan nila ng trainers. So, ang qualification is dapat may alam sa medic. Any medical course na. Okay. Oo. Yan, Kung maraming... mag-usap na lang tayo. So, anong future? Pwede naman pag-usapan yun. So, anong future ng sa ganyang bagay? In terms of yung... Actually, ang Sige. paramedic, if you are certified paramedic, kasi yung certification namin, TESDA at saka US. Okay. So, galing, basically, yung course kasi namin, US So, pwede course. sila mag-apply sa mga, pag once na meron sila. Pag lumabas sila, actually, una namin paramedic, gumraduate before the pandemic.
ang problema ng DOH, pinadala nila puro job order. So pagkatapos ko pag-graduate, naglabasan. Wow. Hindi, ang yayaman na ngayon ng mga yan, no? Siyempre, Siyempre, Singapore lang. Wow. Ang Galing, galing. Sige. Alam ko maraming mga interesado lalo na sa radyo. Nasa radyo kasi tayo, hindi lang tayo Okay. mga podcast or anything. Anyway, I-message bati yung na station muna. ko kaya, Tapos balikan natin. Ako gusto ko lang batiin, happy birthday sa anak ni Sis Jackie Aquino, si Emmanuel Aquino. Happy birthday. 21st birthday, no? Hindi ko na alam yun, di ba, sa birthday Hindi, niya. anak niya. Anak ni Ni Jan- Jackie, yes. Jan- Oo, 21st sa anak niya. 21st yun ba birthday, yun? yes. Sige, yung mga babatiin Akala mo. mo 21st birthday Yeah, ni ang Jackie. akin lang kasi ay babatiin ko lang naman si belated happy birthday si Miss Charo. Laude. Wow. No? And congrats sa group namin kagabi yun Nakita sa natin. sa Ang ganda ni Ma'am Sharo, Yeah. no? May-ari ng ano ang bar yun? Ano ang Simon Place. Simon's Place. Supreme. Kaya pero nagkataon yung Friday nila ballroom, hindi yung mga band, hindi ganoon. Kaya pero enjoy kami. Pinapanood namin yung mga DI o ballroom tsaka yung mga siyempre. What happened kasi is that dapat intended sa amin na yan closed door. Kaya lang nung nag-confirm less than 20. Kaya sinama nila yun para hindi malubi yun bar. May minimum kasi. Pero dumating more than 20 plus. Oo nga, kaya nga kasama pa kami. Siyempre kami, 4 na kami kasama Yes. si Kari. But it was fun, no? And natuloy naman yung mga balak namin. Kaya nga. At Anyway, I think there's something that you have to discuss about the GMRC. hindi ko na para kay ano lang yan, kay Sir Kari. Okay. Kaya he is Yeah. the best person to discuss that. Si Sir, Okay. ano na baka may gusto sabihin si Yeah. M. Any parting words before we? Well, Meron tayong 3 minutes pa naman. Ayan. I'm really glad to be here. Hopefully, nasa heaven na si Anthony. O baka 40 days pa bago magpunta, hindi ba? Hopefully kasama natin dito. He's roaming around, no? He's roaming around. He's got 40 days to do Baka that. nakaupo dyan. Brad! Brad, sunod dito ka. Okay. Okay. Ayan, Dominic. Well, Ikaw yun sa na. akin naman. Well, thank you very much mga viewers, mga listeners. At pinaunlakan nyo kami sa loob ng 1 oras every Saturday. Salamat po. We hope that you continue to view our broadcast and also to subscribe. Ayan. Oo. Sa atin naman I hope from time Like ito and subscribe. ito message Yeah. natin to. I hope from time to time bibisitahin tayo dito ni CM37. Yeah. Yan. Kasi lalo na yung kanyang kaalaman sa medicine, kailangan niya ng tao. Naghihirap ang tao Brad, ngayon, di ba? I learned about one thing pagdating sa subscribe. Don't forget to also press the bell. Oo. When you subscribe, notification bell. Sa YouTube. Yeah, sa YouTube. Karamihan na nanonood sa atin sa Facebook Live eh. Wala subscribe Oo. sa Facebook. I think Kaya, meron na akong tripod. sige. Okay, anyway, wala nang, bigyan natin magkakataon ng 1 minutong salita si That's fine. Sige lang. Yeah, and LFS mga kapatid. yeah, Okay. we'll see you, Kuya, next Saturday. Brad Kari. Yeah, of course. Muling babalik si Sir Kari dito sa upuan na to. Para sa kanya to eh. Yeah. Itong crown niya eh. Kaya nga, okay, sa ngalan ni Sir Kari, Brad Jojo Kiawit, ang ating producer, Honey Lay, si Sakura, si Bea, si Jackie Aquino. Ito yung lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Maraming Viva salamat Sarap. po. Okay. Thank you. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan, dito makinig, bida ang malilibang, sarabang
niya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Isa lang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahanggayan.